Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku po, grabe ha. Pinagtawan na lang ni Bongbong Marcos ang mga exclusive revelation ng mga diskaya during the Senate Blue Ribbon Committee. Parang hindi na naniniwala si BBM na posibleng sangkot sina Martin Romualdez at Zaldico. Parang pinagtanggol pa ni Pangulong Bongbong Marcos sina Martin Romualdez at Zaldico. Huwag daw agad-agad maniwala sa mga na name drag, na name tag or na bulgar na mga politiko. Hindi naniniwala si BBM na may malaking korupsyon sa kanyang gobyerno. Uy, ano ba to? Nakakataka. Pag kapamilya, kapuso at kapatid niya, walang kapatid sa pananampalatayang maging corrupt. Naku, kabibig, grabe ha. May interview kasi sa interviewer pa press ko doon si BBM at may question na natanong sa kanya. Ay naku, kabibig. Sabi pa dito ni BBM, people have to be more careful. Uy, more careful. Contractor to. Maraming nakausap ng mga kongresista. Tapos, of course, malalaman talaga niya ang katotohanan. Pinag-iingat ni President Marcos ang publiko kasunod ng pag-name drop kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabata sa Senate hearing kaugnay ng flood control project anomalies. So anong gusto nyo? Mga Duterte ang in-name drop? Kung mga Duterte pa ito, wala na, grabe ng papresko nyo, grabe ng paninira nyo, sabihin nyo totoo. Pero pag si Speaker Martin Romualdez at ibang mga kongresista, bawal, careful, kasi baka mali. Di ba? Ayon sa Pangulo, normal na sa mga nasa taas na posisyon sa gobyerno ang maging biktima ng name dropping. Kaya dapat daw maging mapanuri ang publiko. Ha? So, meaning, well, kahapon, sinabi naman ni Cory Descaya na hindi talaga niya nakatransact. Nakatransact ang Speaker Martin Romualdez at Zaldico, pero sabi ng mga kongresista na magbibigay sila ng, percentage sa 10 to 25% sa mataas na boses ng Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Pero itong mga sinasabi ni Toby Tiangco tungkol sa insertion si Zaldico, so hindi kami maniniwala kay Toby Tiangco. So, we have to be very careful to assess the statement of Toby Tiangco. Yung mga 777, yung mga pambulgar ni Mayor Magalong. Hindi kami maniniwala doon na yung statement na Cheese Escudero sa kanyang farewell speech bilang SP President. Diba? Name dropping is not a crime. But what is crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Kasabay dito, sinabi ng Pangulo na inanunsyo na sa loob ng 48 oras ang mga kapangyarihang ipagkaloob sa Independent Commission na tutok sa investigasyon. Naku po mga kabibig. So, name dropping daw, wag kayong be careful sa name dropping. But what is crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Relate ba, Bongbong Marcos, sa panahon ng tatay mo? Name dropping ba yun? Naku po. Eto ang pa-interview pa, press ko ni Bongbong Marcos, mga kabibig. Ewan ko, pinagtanggol niya, di ba? Eto na, kabibig. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sabi mo, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful
At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. I think there's no walang we find this kind of actuations all the time. Bakit nangyari yan? Utos daw ni ganito eh. Tatanong mo dun sa tao, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing. Wala nga kasing magnanakaw na magsasalita. Wala namang isang sinungaling na aaminin ang kanyang kasalanan. 'Di ba? Nakakatawa naman ng logic ni Bongbong Marcos. Ay, nako. Ganyan. Yun, name dropping. So we'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung name dropping lang, but you know, it's name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. So bali hindi siya niniwala na tungkol kay Zaldico at kay Speaker Martin Romualdez. Baka daw biktima si Speaker Martin Romualdez at saka si Zaldico ng name dropping. So it means absuelto na si Martin Romualdez at si Zaldico. Ito ba statement ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat nating paniwalaan or bigyan natin ng doubt na posibleng nagamit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa Zaldico? Pero grabe no, sa mga nakatransact ni Diskaya, lahat talaga ay nag-name drop ni na Martin Romualdez sa Zaldico. I think lahat naman eh. Wala namang sa mga listahan ni Diskaya, iba ang pinangalanan or iba ang sinabi, puro Zaldico at Martin Romualdez. Okay lang sana kung may iba pang pangalan na lumutang, na ito ni ganito, ni ganyan, kung either 10 pangalan ni mention doon. Hindi, nakafocus sa 2 pangalan. Diba? Don't tell me, mga kongresista tawag dito, biniktima si Zaldico at Martin Romualdez. Utu-utuin natin ang ating speaker ha, Ate Zaldico. Sila ang gagamitin natin. Uy, grabe naman yung mga kongresista. So, bali, ang mga kongresista ay trinaydor sa speaker. Diba? Ate Zaldico. Kung ganun, dapat sana nagpakita ng Zaldico at lilinisin ang kanyang pangalan. Yung sinabi ni Toby Chanco, insertions, 1 trillion insertions, bilyones insertions sa mga party list at sa mga district. Diba? So ano yun? Gamitan? And I think all of these other terms that we are always using to try, this is thievery, this is stealing, this is corruption. It's nothing else. Kaya I use the word nakaw. Ninanakaw talaga nila yung pera ng gobyerno. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that na haka-haka lang. But you know, we cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. And like I said, baka ang resulta sa independent investigative investigation, baka ang mga Duterte sa huli ang may kasalanan ha. Tomorrow, pwede na nating announce. Or tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the Independent Commission and the members of the Independent Commission. Ay, maniniwala ba kayo kabibig? Baka scripted din yan. Sabi ng ilang netizen. Maniniwala ba kami? Baka scripted din yan. Baka in the end, ang mga Duterte na naman ang may kasalanan. Ay, nako, if you still remember mga kabibig, yung pasabog ni VP Sara noon. So, meaning yung pag-name drop ni VP Sara kay Zaldico at Martin Romualdez, yun, haka-haka lang ni VP Sara. Bakit hindi nag-comment si Bongbong Marcos that time? Bakit ngayon na si Diskaya ang nag-name drop ng mga pangalan, nagpa-press con siya, nagsalita siya. During that time na si VP Sara ang nagsalita, hindi siya nagpa-press con. So meaning, totoo ang sinabi ni VP Sara kasi pag sasagot si Bongbong Marcos, baka meron pang pasabog si VP Sara. Okay ha? Balikan natin yung video ni VP Sara na kung saan
sinasabi ng mga tao ngayon na, tama, on the first place pala, si VP Sara lang talaga ang sabi totoo. Ito na. President Sara Duterte, House Speaker at isa pang kongresista ng pagkontrol umano sa national budget. Binanggit pa niya ang umano'y paghingi ng ilang kongresista sa parte umano nila sa 5 bilyong pisong budget para sa mga classroom noong 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng inilabas na video ng kanyang tanggapan laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito idinetalye niya ang umano'y issue sa national budget na isa sa mitya ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Halos 2 buwan na ang nakalilipas. Noong 2023, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung idinagdag, Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. para naman daw sa taong ito, binawasan umano ng Kamara ng 5 billion pesos ang budget para sa classroom repairs ng DepEd at idinagdag naman sa classroom construction. Pero ayon sa bise, naglakip ang Kamara ng listahan kung saan itatayo ang mga classroom. Hininga namin ng pahayag ang opisina ni Speaker Martin Romualdez pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Si Ko, tinawag naman na panloloko ang mga sinabi ng bise na kontrolado umano nila ni Romualdez ang national budget. Napakalaking pambubudol. Akala nilang bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee. Almost 30 po ang nag-attend yan. May pasaring din siya sa bise kaugnay sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo. Tingnan nyo kabibig ha. Ang sarap-sarap mong salita ni ni Ko, ni Zaldico, pero ngayon nasa na siya. Hoy, Zaldico, mahiya ka naman, 'di ba? Hoy, naku, ewan ko sa inyo. Hoy, nagagaya naman ginagawa niyo. Ito ang mga komento ng ating mga netizens sa papresko ni BBM. Name dropping lang, takot na agad. Pinsan mo kasi yan kaya pinagtatakpan mo. Paiyak-iyak ka pa nung nakaraan tapos sabihin mo ngayon na taong bayan, we cannot come to any conclusions now. Hindi po bobong mga mamamayang Pilipino, kitang-kita naman, karamahin ang mga magnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan ang presidente, laging walang alam kasi di niya daw alam. Ay nako, wag mo kaming aguhin, Mr. President, wag mong traidorin ang taong bayan na nagluklok sa'yo. So ayaw mong maniwala kung di mo inabolish ang PACC, edi sana walang ganyan. Baka may porsyento ka rin. Oh, from Gabriel Luis Corpin.
So yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen. Ano daw? Natatawa lang ako. Ay nako BBM, until ngayon tulog ka pa rin sa uliran. So yun lang kabibig ang ating Let Us Live for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.